Yo yo, welcome to my vlog. It's another day, another bike. Yun nga guys, kasi sobrang well rested na sa bahay, so we need to do some exercise. Just a fun and chill ride. Yun guys, so ito talaga ang landmark ko kung tatawid ako papuntang Rauda Park or Wheels Bike, yan. Ito lang. So I decided to go for a little incline or ahunan. Ayun, so tamang padyak lang tayo guys. Para safe, gaya nga ng sabi ko, dito tayo sa looban. Para safe lang tayo guys. Iwas sa mga disgrasya. Yun guys, so kitang-kita nyo naman. Hinihingal na ako. Ang sarap magbike guys mga ganitong oras. Walang katao-tao. Kayo lang talaga. Meron naman. Siyempre, disiplinadong mga tao dito. Sa culture nila, importante talaga ang dasal. Yun guys, so nakatawid na tayo, okay. So ang daanan dyan, meron dito. Huwag kayong dumaan dyan sa highway kasi delikado nga. Kaya lang sabi ko, dapat dito tayo sa looban. So itong tamang daan. So dito lang tayo sa gilid. Ngayon lang ako nakapunta dito ulit. Yun, kita nyo yun. Diba may mga barikada kasi dito yung government nila talagang trabaho talaga. Tsaka makikita mo yung mga buwis tsaka taxes ng mga napoprovide nila ng maayos para sa mga tao nila dito. Okay guys, so ito nga, daan tayo dito sa baba. Yan. Ito. Assalamualaikum. Kaya halik. كويس كويس. ها؟ لا شكرا. شكرا شكرا. شكرا مدير. Ito guys, so bababa tayo dito. Ang bait ng lokal na yun. Kalayan mo yun. Gayakag pa siya na kumain tayo kasabay niya. Ganito talaga mga tao dito talagang mga mababait. Assalamualaikum. Diba? Kita nyo? Dito tayo sa under the bridge. So gusto nyong tumawid sa kabilang bakod, so kailangan dumaan kayo dito. Guys, so nakatawid na tayo. Okay, so update lang. So lumagpas na tayo sa my park. So ito na nga sinasabi ko may mga uhunan dito, tingnan nyo naman. O diba? Itong nakakamiss Masarap sa tuhod to guys. Gusto nyo maging praktisado at saka may ensayo talaga kayo, ganito yung gagawin nyo. Although yung bike natin pang enduro, pero pwede naman kahit anong bike, basta makapag-practice kayo, okay na okay yun. Yun, so diba, hinihingal na ako pero ang sarap. Ganun talaga guys. Pinunta na natin yung Rauda Park, so kakaliwa tayo dito. At your own risk pa rin, diba? Sarap. Kung nagmumotor kayo sa Pilipinas at matagal na,
alam nyo yung mga daanan na makikipot, pero at your own risk pa rin. Tulad nito, go, pwede yan, diretso lang kayo guys. Yun, medyo naging pasaway tayo doon, ha. Konting kurot ng pasaway. Ganun yung ginagawa ko guys. Although hindi pwede sa pangbata, pero kung sanay na kayo pwede naman. Pero syempre kahit sanay, wag pa rin maging kumpiyansa, di ba? So, dito tayo guys. Ito, secret training din to, eh. Tingnan naman, o di ba? So sa mga ganitong sitwasyon, ang kasangga mo ang tuhod mo. So, kailangan marunong ka lang pumedal tsaka pumadyak ng timing. Okay, so di ba guys, alatol or always sa mga ganito, so natural talagang hihingalin ka, pero okay lang yun. Yun ang tinatawag nating ensayo. The more you practice, the more expert you become, right? So ganyan lang guys. Doon. Woo! Woo! Yeah boy! Yan. Sa pag-descend guys, pag enduro yung bike nyo, talang masarap na masarap ang lusong, di ba? So pagdating naman sa pag-ahon, dapat ibira nyo na sa tamang gear. Kung malakas ang tuhod nyo, pwede low gear, pero sa akin kung saan yung komportable, doon ako guys. So nagpahinga muna ako saglit. So dito descent ang tawag dito guys, pero sa sementadong daanan. Diba guys, sarap. Nakasalubong wala. So dito guys, another aunan na naman to. Okay, so more on aunan lang tayo ngayon. Yun nga guys, usapang bike. Okay, so far wala pa namang trail kasi busy pa yung mga katropa natin. So dito muna tayo. So magpa-practice muna tayo dito. Pag nasa trail na tayo, ipapasyal din ko kayo. Doon din tayo sa trail. Actually masarap sa mga ganito guys, pag nasanay kayo sa mga aunan. Plus points na yun. Kasi sa bundok, di nyo masabi eh. Okay, pero pag pinadyak nyo na, ibang iba yung nasa road at saka sa bundok. Kasi sa road, makaka ilang kilometro ka ng malayo ang pagpadyak mo, at saka mabilis ka syempre kasi naka road bike. At saka yung mga gulong na ginagamit nila is mga maninipis, talagang maliliksi, at saka ang bibilis nun, pang highway talaga. So itong gulong natin pang enduro to eh. So mabagal yung pacing niya, pero design siya for downhill. Pag downhill naman guys, yung mga gulong dapat yung may mga spike, katulad nito naka-spike ka eh. So kumakapit yan guys. Kumaga ang term dyan is kumakagat ang mga ngipin. Yung ngipin is yung mga spike nya, yung makikita mo sa mga enduro bike. So tamang gilid lang tayo, tamang gedli. Siyempre kasi nasa highway tayo, pero mamaya maya gigedli na talaga tayo, gigedli na tayo guys.
Ingat pa rin guys, tingin-tingin, tingin likod, harap, yan, di mo masabi eh. Masagi ka eh. Siyempre, safety pa rin. Para dito, slow down ka. Tamang gate din na tayo. Sa gate din naman, sa gilid, pag dadaan kayo sa mga ganito, eh, hindi talaga maiwasan eh. Pero, siyempre, ingat pa rin. Kasi hindi ka pwede bumulusok dito. Kasi may guys, so natapos natin yung uhunan. Hindi ko na video kasi medyo magiging mahaba na yung video. Pero di tayo bumaba doon ha. Hindi ako bumaba sa mga uhunan na yan. So nakatawid na tayo, okay. Tapos kumaliwa tayo. So dadaan tayo doon sa Rauda Park. Tapos kakanan tayo sa Lauban. So ngayon, currently dito ako sa Lauban. Okay. Mga gustong mapanood tong video na to, kung sakali mahagilap nyo to sa YouTube, i-like nyo na lang. I-like nyo na lang guys, kung nakakatulong naman to sa inyo. Tsaka mag-subscribe na din kayo kung pwede, kumakatok ako sa mga cellphone nyo. Okay, yun guys. So yun nga, pag-usapan natin yung pagbabike. May mga kategory yan eh, 26er, 27.5, 29er, mga ganyan ba guys. So simula noon, akala ko yung pagbabike yun na yun, hindi pa pala. So may mga brand na preference na gusto nyo. So ang daming brand. So yung isa doon, yung pagdating ko dito, may nabudol sa akin guys. Okay, nagustuhan ko naman din, so pumili ako. Pero hardtail yun, ready for trail, Trek Marlin 6 Gen 3 2023 model. So nung time na yon, pagkatapos ng pandemic, talagang rampant yung mga bikers dito. Meron sa road bikers, meron din mga mountain bikers. Okay, halo-halo na. May mga enduro, may downhill, yan. So depende sa preference mo. Pero para sa akin, yung bike na yon, talagang legend na yun guys. Pero yung setup nun is pang downhill na setup. Okay, ibig sabihin pabulusok siya. Pero ang ginawa ko nun, kasi naka Shimano Saint yun eh, na derailleur, crankset, cassette. Ibig sabihin yung mga ganun na derailleur is, tsaka setup is for downhill. So downhill lang yun guys. Pinakamalaki na teeth nun sa likod is 36 teeth. Kasi sa pag downhill may 28, tsaka may mababa pa. So yung kinuha ko guys is 36 teeth. Tapos sa harap is 34 yung chain ring ko. Okay, pero hindi siya hindi siya oval. Pero nasubukan ko naman yung oval, pero parang masarap pa rin yung circle na preference. Pero again, depende sa preference. So yun nga, bakit naging legend yun guys? Yun nga, kasi lahat ng mga uhunan dito, ang kasabay ko naka 12 speed. Pero ako lang naka 10 speed, na 36 teeth. Kasi pag naka 12 speed ka, may option ka, may 51 teeth ka sa likod, tsaka 52 teeth. Ibig sabihin, parang walking in the park ka na lang. Kung may mga aunan ka, ibig sabihin suwabe. Yung sa akin, nahihirapan pa ako ng time. Pero ginawa ko guys, motivation guys. Ang ginawa ko, positive motivation. So yun ang gamit ko guys. So naging praktisado ako sa ganyan. So every time ako nakakasabay sa mga 12 speed, nakaka-aon ako guys. Lahat ng mga auhunan dito sa Riyadh, may mga auhunan kayo guys eh. Pero sneak peek na lang yun guys, kasi mapupuntahan din natin yan balang araw, kasi busy pa yung mga kasamaan ko ngayon. So by the time nasa trail na talaga tayo, yun, papasyal ko din kaya dun guys. So balik tayo guys. Kasi tumawid pa tayo eh. So yun nga guys, sa sobrang akala nila
ang veterano ako, yun pala, may alam lang sa pagbabiking, pero sa pagte-trail at saka sa mga enduro, kung paano yung body mechanics mo, talagang wala akong alam, promise. So ang nangyari guys, sabi ko pa sa kanila, sige, kung ayaw nyo mauna, ako na lang. So bumulusok ako guys. So talagang mabulusok yun, yun pala, kasi sobrang standard pa ng bike ko, wala pa akong pinalitan. As in, wala. Yung brake set ko, hindi pa 4-pot o 4 piston, 2-pot lang, as in standard from the kasa. Tsaka hindi ko alam kung paano yung body mechanics ko. So dumiretso ako, sumemplang ako guys sa pinakadulo nun. Alam nyo ba, first time yun na pagte-trail ko. First time ako magte-trail nun guys, na-aksidente ako guys. Yun guys. So syempre, charge for experience na lang yun. Talagang nabalian ako guys, promise. Yun nga, charge for experience. Pero 3 months ako guys, 3 months ako talagang naka-cast ka, tsaka may support ka. Ganun lang guys, itong kanan na kamay ko guys. Pero alhamdulillah, 1 year na or 2 years siguro, at naka-recover na siya. So bumalik ulit yung lakas. Alhamdulillah, ganun yung sitwasyon. Yun nga sinasabi ko guys, pag nagbabiking kayo, dapat wag gayahin yung ginawa ko. Dapat may background check muna kayo. Tsaka yung mga veterans na nagtuturo sa inyo, tanungin nyo talaga guys. Hindi ibig sabihin na nagbabike kayo, okay na yun. Hindi guys, sa mga ganun na sitwasyon, ang pagkakamali ko talaga, naging kumpiyansa ako. So wag talaga maging kumpiyansa so mga ganyan guys. Pag wala tayong experience, magtanong talaga tayo para alam natin kung ano yung gagawin natin by the time. Mga ganyan na sitwasyon guys. Okay, yun lang yung advice ko guys sa mga baguhan na gusto magbike. Pag may tanong kayo, magtanong kayo sa veterano. Yun guys, yung mahirap. So kita nyo naman, ginabi na tayo. Dapat palang pag alis ko kanina maaga, pero naging late na din yung natin, biyahe natin. Pero okay lang guys, yun lang guys. So kita nyo naman, ito isang tambayan ng mga kabayan natin. Lahat ng mga kabayan natin na andito na malapit sa Rabua, yan ang laro nila dito guys. Okay, pag gusto sila nagpa-biking or may bike naman sila, nagpa-bike sila paminsan. Yung mga ibang kabayan natin na hindi naman inline sa pagpa-biking, so nagba-basketball sila guys. So dito guys, yung mga basketball na kabayan natin, puro mga lang yan, mga Pilipino. Yun guys, so katambay muna tayo. So upo muna tayo dito. Ito yung binigyan tayo ng pagkain. Thank you sir. So kain tayo guys. So yun nga, tumawid muna tayo sa kabilang daanan, tsaka nakabarikada kasi yun so nag-U-turn na lang tayo doon, tsaka dumiretso tayo sa looban. Saglit lang. Ngayon nandito tayo sa highway, pero nasa bike lane tayo guys, safe pa rin. So diretso lang natin to guys, makikita nyo guys. Ayan, diretso lang tayo guys.
guys, eto na nga guys. Nakatawid na tayo doon. Okay, so gusto ko sana i-reverse yung train station. Papunta naman tayo doon, kaso putik may guys. So guys, andito na tayo sa train station. Woo! So magpahinga muna tayo dito. Okay guys, so update ko lang yung distance natin. Naka 22 kilometers tayo. Yun guys, so i-reverse lang natin to. Tapos lalabas tayo sa main road nila na Kurais. Tapos uwi na tayo guys. Warning. I-reverse guys. So guys, di natin i-reverse guys. Di kaya guys. Tumunog yung alarm guys. Kailangan kong umuwi guys. Napakadelikado tayo guys. At ako'y natatakot. Sige guys, update ko lang kayo guys.